Everyone, ang Bible verse po natin today is all about 2 Samuel verse 12 to 23. Ang sabi po dito, yung anak ni Haring David dito namatay. Ang tanong, nasa na yung bata na yon after niya mamatay? So sabi dito, but now that he is dead, why should I go fasting? Can I bring him back? Sabi ni David. Ang sabi ni David, I will go to him, but he will not return to me. So sabi ni Haring David, ako yung pupunta kung saan naroon yung anak ko na baby na namatay, pero siya hindi babalik sa akin. So sa Tagalog, ngunit ngayon patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? May babalik ko ba siya? Ako'y pupunta sa kanya, ngunit siya hindi babalik sa akin. Yung interesting po sa topic na to, kadalasan tanong natin to, dito focus natin yung salitang ako'y pupunta sa kanya. Si David kasi kinisihan siya ng Santong Espiritu. Yung sinabi niya dito is may gabay ng Santong Espiritu, kaya napag-aaralan natin. Ako'y pupunta sa kanya, sabi niya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin. So ano yung ibig sabihin na ako'y pupunta sa kanya? Dito makikita natin na merong buhay after this life. So merong next life. Hindi yung pag naging alabo ka is wala na. Yung pupuntahan ng mga namatay or ng mga baby na namatay is pupuntahan din. Katulad ng namatay niyang anak is pupuntahan din niya. So hindi po patungkol sa tapos na yung buhay. Hindi ganito yung tinutukoy ni David. Ang tinutukoy niya dito is merong reunion someday with sa kanya, ng anak niya. Now, ang question, si David ligtas. Alam naman natin, where tayo, he is near God's of heart. So, ibig sabihin, baligtas din yung bata. Sabi ng mga theologian, kung ang pagbabasihan natin, ibig sabihin, naligtas yung anak ni David. At pupunta ni David kung nasan andun yung anak niya. Sa first teaching for today is, bagamat sinasabi ng mga talatang ito, na merong kaligtasan para sa mga babies, tandaan natin na yung general principle ng Bible na to, na all people inherited the original sin. Lahat ng tao may original sin. At pag sinabing original sin, merong kasalanan ni Adan na minana natin na inherited. Nakabilang na tayo sa taong merong kasalanan since birth. Simula pa lang una. And all people inherited the original sin, like dun sa anak ni David, diba? So sinabi dito, narito'y ako'y pinanganak sa kasamaan at pinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. So simula pa lang na sinapo po na si David yung kasalanan sa kanya, that kahit na hindi siya aware, even na poetic ito, makikita natin dito yung katotohanan na yung original sin nasa atin na. Kahit nung fetus pa lang tayo, nasa atin na original sin. So sa mga katuwid, lahat tayo makasalanan talaga. That is the status natin sa harapan ng Diyos. At walang taong hindi makasalanan. And all people inherited the original sin. Now, kung ang lahat ng tao ay minana ang kasalanan, lahat tayo pinanganak na makasalanan, sa makatuwid, lahat tayo mapapahamak at mapaparusahan. Yan ang kadahilanan kung bakit isinugo ang ating Panginoong Jesucristo para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kahit ano pa edad mo, kahit pitos ka, or baby ka, or matanda na, or lolo, or uugod-ugod na, merong isang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. God alone saves by grace through Christ. So napaka-ano po nitong yung Diyos na nagliligtas sa pamamagitan ng kanyang mayayang biyaya, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Walang kaligtasan na hindi dadaan sa ating Panginoong Jesucristo. There's no other way, there's no other religion
Hindi, ang ating Panginoon si Hesus Kristo. He is the way, the truth, and the life. Walang ibang kaparaanan para maligtas kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Meaning to say, lahat ng mga tao, bata, pitus, pag namatay tayo, talaga mapapahamak. Pero, merong kaparaanan para doon. God alone save by grace through Christ. So, sabi dito sa Ephesians verse 2 to 8 to 9. Sabi dito, for it is by grace you will be saved. Ang salvation ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos na naawa ang Diyos at niligtas tayo. Ang kaligtasan ay galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Kung galing sa tao ang kaligtasan, ang tayo magliligtas sa ating sarili, walang baby na maliligtas. Walang taong maliligtas. Kasi ang tao hindi kaya iligtas ang sarili. Yung mga babies hindi nila kaya iligtas ang mga sarili. So sabi dito sa verse na to, sapagkat sa biyaya kayo niligtas. Dahil ginusto ng Diyos, naawa ang Diyos, inibig niya tayo. Salvation is not from us. It's the result of, or it's not the result of our works. Salvation is by grace. Merong pag-asa maligtas. Bagamat yung walang tao makakapagligtas sa ating sarili, meron tayong nag-iisang pag-asa. At ang ating Panginoon Hesus Kristo, and God alone saves by grace through Christ. And sabi dito, sapagkat ang biyaya, dun kayo naligtas. At hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Kundi hindi tayo magliligtas sa ating sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos sa atin. Hindi sa pamamagitan ng magagawa. Kasi kung sa pamamagitan ng magagawa, wala lang maibing maliligtas. Upang sino man huwag magmalaki. Yung question dito is, yung mga babies ba may pananampalataya? Well, yung mga babies definitely, wala silang awareness, wala silang pananampalataya. But for sure, dito sa verse na to, yung kaligtasan, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya ang isang baby, kapag pinili talaga ng Diyos na maligtas siya, ililigtas yun sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Yung original sin, ililipat yan sa Panginoon sa Kristo. At ang kabanalan ng ating Panginoon sa Kristo ay maililipat daw sa bata. Kahit walang muwang yung bata na yun. Because yung salvation galing sa Diyos, hindi galing sa bata, hindi galing sa atin. Wala tayong kakayahang iligtas ang ating mga sarili. Therefore, children can be saved by grace. Kahit walang muwang kakayahan yung mga baby, children can be saved by grace. So, sabi sa 2 Samuel chapter 12 verse 23, pinapakita doon sa verse na to na ako'y pupunta sa kanya. Sa mga katuwid, maliligtas yung bata na yon. Kung susumahin natin pag-aaralan tong verse na to, meron bata na yung naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. By the grace of God, that we can be saved. Children can be saved by grace sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos na mailigtas yung tao. Now, i-apply natin to sa mga buhay natin. Una-una, praise God for the precious gift of having a children. Kung meron kang anak, kapatid, salamat sa Diyos na niregaluhan tayo ng Diyos ng buhay. Yung hininga natin araw-araw, utang natin sa Diyos yan. Dapat kung nakikinig tayo sa Diyos, may devotion tayo, utang natin yun. Praise God for having children. So kung meron kang anak, kahit makulit yan, praise God. Kasi binigyan ka ng Diyos ng regalo na isang anak na pinagkaloob sa atin ng Diyos yung anak, na pinagkatiwala sa atin ng Diyos yung anak na pagpapalaki natin na maayos. So praise God for the precious gift. And number 2, may mga anak na yung miscarriage, nakunan, yun, nasa na yun if ever makunan, diba? So, praise God for the precious gift of salvation by grace. Salamat kasi sa sambahin ng Panginoon, because yung salvation hindi nakadepende sa bata. Hindi nakadepende sa walang muwang na pitos.
Yung salvation nakadepende sa Diyos. Yung Diyos ang nagliligtas. So, thank you Lord. Kasi yung salvation nakadepende sa inyo. Kayo yung nagliligtas sa bata, sa mga pesos na walang yung kaligtasan nasa inyo. Yung nasa inyong sovereignty. Lord, kayo na pong bahala. Alam yun, Diyos na maibigin, Diyos na mapairin, Diyos na mapagpala, Diyos na mapagbibigay, Diyos na mapagmahal, mahabagin. Kayo na po yung bahala dun sa mga fetus na yung mga nakunan. Yeah. So, it's a precious gift of salvation. Yung kaligtasan hindi nakadepende sa atin. Kahit matanda tayo at merong buwang, ang salvation hindi nakadepende sa atin. So, it's a gift of God na narapat natin pasalamatan ng Diyos na nakadepende sa Kanya yung salvation natin, hindi sa atin. Kasi hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Hindi natin kayang pananatilihin ang kaligtasan natin at wala tayong magagawa. And we're lost. Pero salamat because salvation is nasa kamay ng Diyos. Praise God for the precious gift of salvation by grace. And praise God for the precious gift who is Christ. Mayroon tayong tatlong gift. Anak natin, yung kaligtasan natin, at yung pinakamahalaga na gift sa atin ay ating Panginoong Kristo. Praise God for the precious gift who is Christ. Siya yung binigay ng Diyos sa atin. Siya yung grace ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, na lahat tayo doon nakakapit, nakaangkla. Pati yung mga anak natin, pati yung mga pinabuntis na nakunan or nakaangkla pa rin yan sa Panginoong Jesucristo. Dahil kay Kristo may pag-asa. Kung paano si David na paano magkakaroon yan sa kanyang anak, mga miscarriage na nawala ng baby, may mga reunion with babies because of our Jesus Christ, the precious gift. At dahil sa Kanya, may pag-asa. There is life after that. And hope, and praise God for the precious gift of having children. Praise God for having gift of salvation. And praise God for the precious gift, who is Christ. And hope this simple verse will learn something. Thank you everyone. And God bless.